sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:15. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam po niyo, Justice Sam Martires, daming issue ngayon kaya di ko tuloy malaman kung alin bang uunahin ko rito, ha? Yung bang isang undersecretary na nag-submit na ng kanyang irrevocable resignation? O anong gusto mo, Justice? Yung sikat na politician sa Metro Manila? Hiniwalayan ng girlfriend dahil nakipag one night stand sa isang magandang model. Ang lupit, ano, ha? Ayan. O yung o dito sa grupo ng mga mahirap natin mahaba yung magsasaka na inapi. Ayan, pagkatapos inangkin pa ang kanilang mga sinasakang lupain dyan po sa may Angono, Rizal. Kaya sila po nagpunta rito sa DZRH sa kahapon at sila po ay humihingi ng tulong. Mantakin po ninyo mahabigan nanghiram pa sila ng pera para may pamasayang pumunta dito sa DZRH. Kaya napilihan tayong dahil ala silang pera, ibinili ko sila ng pera ha? Yan. At pinaim ko pa sila ng Emperador Coffee Brandy, ha? Kaya lang sabi nila ay hustisya ang kanilang hinihiling at sana ay yung kanilang lupang sinasaka, ha? Mr. President, na matagal ng panahon dapat ay hindi mapunta sa nangangamkam ng kanilang lupain. Alam po niyo mahabigan kaya dumami ang mga NPA nung araw sa Central Luzon at dun sa Negros, di ba, Comrade Lualhati Karapali, ha? Congressman Joseph Paduano, ha? Kaya maraming nag-NPA nung araw dahil yung mga maraming magsasaka kinamkam ang kanilang lupa ng mga asyandero. Kaya ang sigaw nila, eto po, Mr. President. This land is mine. God gave this land to me. This brave, this golden land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, Ano ba yung chorus? with the help of God, I know I can be strong. Ayan po mahaibigan yung pong grupo ng mga farmers abay humingi sila ng tulong. Nasa DAR pala ito, Apo Secretary Condring Estrella, ha? Ayan,
Aba, Yusek Ninya Taduran, abay, baka pwede niyong tulungan po ito dahil ito'y panahon pa ni DAR Secretary Jana Castrillones noong 2013. Abay, yung decision po, mahabigan, pumabor na sa mga magsasaka, yung pong umaangkin po, mahabigan, alam mo naman dito sa atin, kung sino yung may pera, may impluwensya, ayun, nag-motion for reconsideration yung yung umaangking ngayong mahabigan. Ang kumpanya ay Liberty Flour Mill Incorporated. Sino ba may-ari nito, ha? Hindi na po kayo naawa sa mga magsasaka. Ang tagal na sinasaka yan. Bigla nyong aangkinin. Bigla nyong nabigyan ng nalagyan ba ng titulo yan? Ang sulat po nila sa akin, Presidente Bonget Marcos, Apo Lucas, ayan, ayan kita nyo mga habigan ni yung mga magsasaka kinuha pa yung yung papel ng anak na pinagsulatan ng kanilang love letter sa atin, ha? Humingi sa atin dito sa DCRH Operation Tulong. Kaya ang sabi po nila, ayan, yung mga magsasaka sa Teresa at Angono Rizal na kinamkampo ay yung kanilang lupang sinasaka, samantalang nung 2020 pala ay napunta na sa kanila. Ayan, siyempre alam niyo pagka yung mga ma-impluwensya po mahabigan, dinilay. Ayan, hanggang sa hindi na sila ang nagmamay-ari, pinapalayas na dun sa kanilang lupang sinasaka. Pagkatapos ang sabi po, ayan, ay sabi niya, yung pong aming problema, inapilar po namin sa Office of the President. Apo Lucas Bersamin, Mr. President, sir, ha? Maraming beses na po kaming pabalik-balik sa Malacanang, pero wala pa rin kaming natatanggap na resulta. Laging sinasabi na mag-antay na lamang daw sa kaso. Halos 5 taon na po ang nakalipas, pero wala rin pong nangyayari. Kaya kami po ay dumulog sa inyo. Ayan, kasi ang malungkot po dito, ayan, yung ilang bahagi na aming sinasaka, ayan, abay binabantay na ng mga gwardiya ng Liberty Flour Mills Incorporated at sinisira po ang aming pananim. Nasaan naman ang konsyensya ng mga ito? Daming bayan. At ito pong grupo na magsasaka na nagpunta po rito sa amin ay kinabibilangan ni Eddie Abana, Nicolas Tagaltala Jr., Alfredo Caballero at Nelson Molina at Pedro Pilapil. Ayan. So, sana po Kondring Secretary Estrella, ha? Yusek Ninya Taduran, abay ire-refer ko po sa inyo sa inyong opisina ito. At sana po ay ma-action naman. Kawawa naman yung mga farmers natin, ha? Abay, grabe, ha? Ayan, abay, yan na ang kinabubuhay nila. Ayan, pagkatapos yung tanim nilang kokonti, sisirain pa ng mga itinalagang gwardya. Nasaan naman ang hustisya dyan? Kawawa naman po sila, ha? Kaya Secretary Kondring, Apo, na kakaasid amot, Apo, tulong amot isuda. Ayan, Apo, nagiti marigregati, unaan tayong tulungan. Saan nga dagi aduti impluensya na? Daming bayan. Talaga teka muna tayo, nahablad tayo, Secretary Justice Sam Martires. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Hindi po chismis ito, Justice Sam, ha? Ayan, ito po umiiyak yung mga farmers na konti na nga lang yung kanilang sinasaka. Underdar pala ito, Secretary Kondring Estrella. Paki-actionan po ito, ha? Ayan, sabi ko sa kanila, Apo Kondring, ayan, Yusek Ninya Taduran, kapag hindi nyo inaksyonan ito, sabi ko, batuhin nyo sila ng talong, ampalaya, kamatis, utong, at saka kabatiti. Daming bayan. Ano nga sabi mo, Senator Jinggoy? According to my bubuit, kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko.
Magandang umaga Pilipinas. Araw po ng Martes, ngayon po ay 28 ng Enero. Oy, bisperas ng Kong Hei Fat Choi. Abay, bumabahan na po ang tikoy ngayon, ha? Ayaw na ba magsalita ni Attorney Persida Rueda Acosta, ha? Dito issue po ng kasi si Secretary Boying po, mahabigan dinismiss na po. Ayan, binasura na yung kaso ni dating Health Secretary Janeta Garin. Sino ba yung isa pa, ha? Ayan, si Dr. Gerardo Bayugo at Dr. Maria Joyce Ducusin. Yung pong issue ng Deng Vaxia po, mahabigan, kayong po mga magulang ng mga batang namatay, naglulumuhod pa, ha? Diyan sa tanggapan ng DOJ kahapon at sila po humihiling ng hustisya. Ganun na lamang ba yung pagkamatay daw po ng kanilang mga anak matapos maturukan ng bakuna ng Deng Vaxia? Sige baka pinag-iisipan pa ni Attorney Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office kung sila ay magpa-file pa ng motion for reconsideration. Hintayin natin yan. Pero alam po niyo, mahabigan talaga namang yung undersecretary po na nag-file po ng nag-submit ng irrevocable resignation. Hindi po yung binabanggit natin undersecretary kahapon. Yung tatlo-tatlo ang alalay, ha? Mga taga-abot ng pang-makeup, tubig, ayan, at may hagad pa. Talo pa kanyang bossing na secretary, ha? Mas maangas ba itong USEC, ha? Kaysa dun sa napakasimpleng bossing niya na cabinet member, cabinet secretary. Kaya yung mga nasa gobyerno, Diyos ko naman, daming naghihirap. Huwag naman kayong masyadong mabongga dyan. Dapat modest lang ang inyong lifestyle, ha? Huwag kayong masyadong mabongga, ha? Kayo po ay public servant, ha? Yan ang turing sa inyo. Iba dyan, pagka napunta sa gobyerno, parang privilege na sila ka mangurak. Daming bayan. Oy, Liberty Flour Mill Incorporated, kung sino man po ang may-ari nito, abay huwag naman kayong mangamkam ng lupa. Pambihira kayo, di na kayo naawa sa mga magsasaka, ha? Nagdala pa ng mga gwardya. Pagkatapos yung tanim ng mga farmers po, mabigan sinisira. Ayan, kaya tuloy dami nagre-rebelde, ha? Ayan, kunti na nga. Ngayon, madadagdagan yan. Daming bayan. Anyway, sandali lamang at nakapag-imprenta na ba si Boy George, Chairman Boy George Garcia ng COMELEC? Abay, sinimulan na po, mahabigan ang imprenta ng mga balota. 1.5 million ballots ba per day, ha? Pero may sinasabi itong dating commissioner ng COMELEC. Ano ba yung mga pagbabago sa COMELEC na parang hindi sinasang-ayunan ng marami, ha? At kabilang nga dito ang dating COMELEC commissioner, si Attorney Gregorio Goyo Larrazabal, dating COMELEC commissioner. Commissioner Goyo, magandang umaga po sa inyo, Commissioner, Attorney. Kadeo, salamat sa pagtawag. Ayan. May buntag, gikat sa Cebu. Ayan, maayong buntag dong. Ayan. Kumusta dong? Ayan. Maayon. 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 Anyway, Attorney Dong, ayan, ano ba yung mga yung mga bagong policy ng COMELEC ngayon na isa po sa mga tinututulan ninyo? Ayan, ito ba hindi maganda sa pagbabago ng syempre habang tumatagal may mga pagbabago na dapat ayusin sa ating COMELEC rules? I think yung ginagawa ng COMELEC now is naghabol sila with the printing. Yung sinabi mo, I think 1.5 million ballots a day. Opo. So yung 1.5, yun lahat ba yun imprenta sa NPO premises or may ibang saan yung mga sites na mag-imprenta ng balota? Yan ang importante na I think COMELEC, sasabihin naman ng COMELEC sa taong bayan yan Importante, alam natin anong ginagawa, anong progreso para
kung may duda tayo or may tanong tayo, masagot kagad nila. Ayan. Sabagay ang pinakita naman yata sa media kahapon at pinapakita yung malaking printing office sa Quezon City. Ayan. Hindi. Opo. Yung sa printing office po, nasa NPO yan. Opo. But importante yung ilang machines ang mag-imprenta. Kasi kung 1.5 million ballots yan a day, Opo. ilang ang printers yan? Ilang ang printers ang gagamitin to print out? Pagkatapos yung stock ng papel, saan sila kukuha? Pagkatapos ng imprenta, saan ilalagay yung balota, sa store po yun. Mahabang proseso po kasi yan eh. So dapat maipakita yung proseso, ayan, para baka mamaya magkaroon na overprinting o kaya kulang. Ganun po ba ang inyong iniisip, Commissioner Goyo, sir? Well, you only print exact number of ballots eh. Pero, for example, mag-print ka ng ganito kadami, may spoilage po yan. Yung ibang balot, pagkatapos ng imprenta, they'll test kung tatanggapin ng machine yan. Kung hindi tatanggapin, they'll have to print another set. So, may 2 runs po yan eh. For example, sa bayan ng, for example, Makati, lahat ng balota for Makati, print na yan, di ba? Next, may spoilage yan, like for example, 5,000. Pagkatapos mo i-prenta ng lahat, i-prenta yung 5,000. Yung old na may hindi tama yung balota, sisirain yan. Wow. So, dapat wala pong extra balot po yan. Kailangan po bang eksakto? Ayan. Kailangan eksakto po yan. Hindi po pwede. Unlike like sa States, when I was in the States for the US elections last year, maski pwede sila mag-imprenta mismo sa presinto. Pwede pwede yun. Oo, pwede yun. May extra sila. But sa atin kasi, dapat 100% plus 3 lang yan. Hindi pwedeng susobra yun. Kasi may audit tayo eh. Importante po yun, may audit pa tayo. At saka kung ano yung nakalagay kung sino yung mga registered voters lamang, Commissioner, dapat yun ang pagbasehan. Opo, dapat, and that's very basic. Security po yun po, sobrang importante po yun na tama ang ma-imprentang balot. Like yung sobra na yung sisirain po yan. Bakit? May pangamba ba kayo na magkaroon ng overprinting ng balot, Commissioner? Ay, hindi naman. Kasi alam ko naman yung mga tao in charge of printing, alam nila yung proseso, alam nila yung importante ng yung number of ballots printed. So, sanay na po sila yun. Matagal na po sila doon, yung mga department heads doon, mga directors, alam na po nila yan. So, kampante po ako sa COMELEC. Importante po ma-imprenta yung mga balot before election day po. Pero itong Miro system, kayo po ba ay kampante rito, Commissioner Goyo, bilang dati official ng COMELEC, kumpara sa Smartmatic? Ako naman, in every elections, may tanong po yung tayong bayan eh. Importante po yun sa panig ng COMELEC, sasagutin nila yung mga tanong. Hindi na pwedeng sasabihin na, nasagot na yan. Kung tatanungin sila 100 times, sasagutin nila 100 times. Para importante po yan, makampante yung mga tao sa sistema, makampante yung mga tao sa resulta. Ayan. Pero sabi na aking bubit, Commissioner Goyo, abay, akala ko gusto yung bumalik sa COMELEC. Kayo pala kumakandidatong party list, ha? Ano ba itong party list po ninyo? Totoo bang may party list kayo, Commissioner Goyo? Meron po, Partido sa Bagong Pilipino, number 91 sa balota. Ang adikain po namin is yung programa at plataforma nakatutok po sa barangay. Barangay. Opo, yung mga programa yon is tutulungan yung mga tao sa barangay, healthcare, potable water. Wala po kaming mga building, mga highways, wala po 'yan. Amin po ibalik ang serbisyo sa taong bayan po. Kasi sa Partido sa Bagong Pilipino, ang barangay panalo. Dapat pala Partido Barangay Pilipino kasi pwede. Barangay pala yung tutulungan ninyo. Ayan, ang advocacy nyo ay matulungan, mapaunlad ang mga barangay.
Yes po. Ayan. Importante po yan. Aha. Sobra. At sinong kasama dito sa partido ng Bagong Pilipino? Opo, sa Partido sa Bagong Pilipino po, nandun si Beaver Lopez. He headed the Filipino Channel. Nandun si Attorney Romy Fortes, abogado na community leader. Nandun si Queen Melo Isguera, LGBTQ advocate at saka community leader sa Surigao. May June Castaño, is a banking executive for how many decades. Nandun po si Jack Yabot, a cycling and mobility expert po na he's been biking around the whole Philippines, advocating for safe bike lanes po. And in fact, during the campaign, iikot siya sa buong Pilipinas, magbibisikleta po siya. Magbisikleta na siya sa buong Pilipinas. Isasabihin niya sa mga siklista, sa mga taong bayan, ano ang hihayin at saka programa ng PBP po. Beaver Lopez, di ba ito yung dating son-in-law ni dating Pangulong Erap Estrada? Opo. He's a business executive po. And sa kanya, we talked about it. Gusto niyo tumulong sa bayan po. Gusto niyo mag-ambag. May ambag siya sa bayan. Gusto mo tumulong sa mga sa iba-ibang region po. Kumusta po ang rating ng PBL ngayon? PBP po. Well, the nice thing about it, naglabas ng survey ang Tanger number 20 po kami. So, maganda po yan for a new party list na compared to the others. Medyo sobrang happy po kaming lumabas po yan. Okay, maraming salamat Kong Goyo Larrazabal and good luck. Thank you, sir. Maayong buntag. Thank you very much, sir. Maayong buntag. Salamat. Mga kaibigan, dating COMELEC Commissioner, Attorney Gregorio Goyo Larrazabal ng PBP, Partido ng Bagong Pilipino. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga issues. Talaga kayo naman, ayaw kong tantanan Ayan, sino yung undersecretary nag-submit ng irrevocable resignation? At sino yung sikat na politician sa Metro Manila na hiniwalay ng kanyang siyota? Ayan, dahil nahuling nakipag one night stand sa isang magandang model. Talaga, lupit. Daming bayan. Ayan, mayor ba yan? Congressman. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. No oras na ba? Alas 8:37. Ang balita sa Sister L. It's 8:47. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin. Diyos marhay na aga sa Indugabos ngayong January 28 na, Lakay. Akalain mo yun? Ilang araw na lang, February na. Ba't di ka nakapula? Ayan, bakit? Lucky color. Oh, di ba lucky color? Sabi nung feng shui expert na kahapon si Michael Hua. Ayan. Pula ba ang underwear mo? Tsaka dilaw, Lakay. Dilaw. Oo, dilaw. Ang lucky color daw dapat red or green. Green, ayan, kasi mahani pala ang green. Oo, kaya nag-green ako. Kaya ka ba nag-green? Baka magkapera tayo. Ako sa Chinese New Year, kailan ba? Mamaya na ba, Lakay? Mamaya na ang bisperas ng... So tomorrow tayo kailangan Yes, magpula ka bukas. Magpupula tayo bukas. So, para ikaw swerte. Yes. Para pasok pera. Siyempre. At sa lahat natin mahabayang Chinoy, Kwang Hei Pachoy, Kwang Hei Pachay, sana bumaha ang tikoy, sana bumaha ang ampaw. Parang gusto kong bumaha ay ampaw. Huwag na yung tikoy, ampaw na lang. Aabangan ko yan. Ayaw mo nung pareho. Ayan. Marami na nagpadala ng tikoy sa atin. Tikoy, yung inaanak ko sa kasal, si Christine C. Nagpadala na. Pinadala ko ng tikoy kahapon, may gold money. Ay, talaga, Lakay. Gold plated na 100. Sabi ko, bakit naman gold ito? Ayan, pwede ba isang nakitambunting ito? Ipapa-appraise na. Anyway, speaking of New Year, Kong Hei Pachoy, alam nyo dito sa DCRS Mahabigan, tapos na ang Pasko at New Year, pero dito sa atin ay Paskong-Pasko pa rin. Sa ating bagong taon, bagong tikoy, bagong ampaw, sa ating DCRH Malakas Promo.
Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. At narito na ang Chinoy Ninong. Ayan. O nga, walang Santa Claus ang mga Chinese yata. Sa Western world lang. Yes. Sa kanila lakay, ang uso lang pala talaga yung magbibigay ka ng yung tikoy, mga ampaw. Ayan. Tapos mahilig sila kayo magbigay ng Lucky Charms. Oh, mga papaswerte, di ba? Yung Lucky Charm na bigay ni nasa wallet ko. Michael Hua. Ayan. Nasa wallet ko, lakay. Ganun ba? Yung sa kinain ko Nasa ref pa yung akin. Masarap ba? Masarap yung fried siopaw ni illustrious potentate Nelson Yao. Ay, hindi pa ba masisira yun, lakay? Hindi masisira yan. Okay. Huwag mo lang kakainin. Nasa Chinatown ang ating ninong ng bayan. Nasa Tomas Pimpin. Tomas Pimpin ba yan? Tomas Pimpin Street. Tomas Lidias Lechon. Sa may Binondo, Manila. Nasa Chinatown, Binondo, Manila. Kumusta na? Pasko na ba yan? New Year na ba yan? Ninong Sherwin. Sherwin, please come in. Ano yan? Dragon dance? Hindi yata dragon yun. Chinese New Year. Kita mo naman may uod dance, uod. Aba. Uod o dragon. Dragon kayo. Pag ganyan na itsura, para mga uod lang. Tawag dyan, DIY dragon. Maliit pa Ayan, mga bata Ayan, galing na mag-dragon dance Yung mga totoong dragon dance, yun nasa sa may Shoppers Mart. Ito may mga namamas ko na ng mga bata. At ang kanilang sinasayaw ano tawag yan? Dragon dance. Dragon dance. Hindi dragon dance, cartoon dance yan Kahon dance yan Ang cute lakay kasi nag-DIY sila. Galing. Tingnan mo innovation ng mga bata. Hindi-scam nyo kami, hindi naman kayo dragon. Dragon ba kayo? Hindi daw, tikoy daw sila. Ayan. Tabi raw kayo. Tabi. Ayan, Ayan. Para swerte kayo, halika, sumama kayo sa akin, ha? Ayan, bibigyan ni Ninong Sherwin. Yung bang panregalo mo ngayon, nasa angpaw ba yan, Sherwin? Nasa pulang sobre ba yan? Mukhang naka-angpaw lakay. Hindi angpaw ibibigay natin sa mga batang to, lakay. Dahil ngayon ipispiras ng Chinese New Year. Lakay ito sa mga pinupuntahan dito. Ito. Santo Cristo de Longos Cross. Ito yung sa may Tomas Pinpin. Pero lakay ang pinakamalaki dito. May follower na listener ka rito. Bodega yan Bodega yata ng tikoy ito. Sa ng Shoppers Mart, may malakas na nakikinig sa DZRH. Sino siya? Saan? Mobile pa ng DZRH. Ayan. Ito tong tindahan na ito. Asan si Kuya? Ay, magandang umaga pang Kuya? Ariel Gapayaw. Si Kuya Ariel Gapayaw. Kuya Ariel, lagi ka nakatune in sa DZRH? Opo. Sino pa rin mga announcers sa DZRH? Deo Macal. naman. Dahil meron ka ampaw! Ayan, naka-ampaw nga lakay. Kuya Ariel. Kuya Ariel. Buksan mo yung ampaw, nakasulat dyan, mahal ka ni Ninong. Maraming salamat. Kuya Ariel. At syempre, Sherwin. Si Kuya Ariel. Kuya Ariel. Kakausapin daw ni lakay. Kuya Ariel, nang wana. Nang wana. Nang? Opo. Nang. Alam mo nang wana? Chinese Pinoy. Yan. Nang si Kuya Ariel. Nang. Wana. Bawiin, hindi pala nang. Sige, congratulations Kuya. Ayan, Happy New Year. Thank you po. Congratulations sa iyo, Kuya. At syempre, dahil Chinese New Year ngayon, dapat mag-enjoy. Dapat mag-vitamin E. Ayun. Mag-celebrate. Dahil New Year ngayon, hindi lang isang vitamin E bibigyan natin dahil maraming umaasa. 2 vitamin E. Lahat na kaya. Mga umaasa, mga sa vitamin E. At syempre, meron ka rin DZRH Grocery. Yan. Sasabi mo kay Deo Macalma. Maraming salamat po sa DZRH saka kay Deo Macalma. Ayan na, Kuya, yung pulutan tikoy, saka na lang ha. Ayan na, walang dala si Sherwin. Lakay ang pulutan mamaya tikoy. Hindi maubos ang pulutan. Dahil nguya ka lang ng nguya, lagok ka ng lagok ng vitamin E. Yan ha. At
Oh, eto na yung mga dancer natin. Ano? Anong sayaw yan? Yung mga bata, Oy, pakita nyo ulit. ilan ba yung mga bata? Pakita nyo. Sherwin, ilan yung mga bata daw? Ilan yung mga bata, Sherwin? Bilangin mo. 8. Walong dragon dancer to, Lakay. Oh, sige, bigyan mo sila ng tig 100. Ayan. Sherwin, bigyan mo daw ng tigwa 100. Oh, Lakay, yung isa sa sobrang bigat, di na maiangat na kasama niya. Paniangat ng dragon! Paniangat ng dragon! Dragon na to. Tumanais manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Baka kayo ng susunod natin winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas from ours. Number 6, Sherwin Tata Alvaro. DZRH, una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas! Maraming salamat. Ay, boss, good morning. Kong Hei Pachoy. Happy New Year, boss. Ayan. Bienvenido sa Buenos Dias, senyor sir. Ayan. Ay, good morning, sir. Ayan. Good morning, boss. Ayan. Kong Hei Pachoy. Ayan. Ano, boss, punta ba tayo ng Chinatown? True, no? Yeah. How are you, boss? Good morning. Ayan. Nandito po sa ating studio live. Dito pa ang aming ninong, ang aming chairman. Kailangan magmano kay boss. Ninong Fredje Elizalde, sir. Good morning po. Buenos dias. Ayan. Dragon dance daw, Lakay. Ang tawag drahon, yung mga sumasayaw na bata. Drahon. Dahil kahon, dragon. Drahon dance sila, Lakay. Dragon. Yes, sir. Ayan. It's Year of the Snake. Wooden snake. Wooden snake. Is it the snake or the snake, sir? Ayan. Snake, yes, sir. Wooden snake. Wooden snake, sir. Ayan. So it means prosperity daw. Yes. That's good. Yes, sir. Ayan. Yung sabi ni Sir Michael Huwa kahapon, ang ating feng shui expert, mabilis pero may pagbagal. Ayan. Dahil ang snake daw ay hindi kumikilos ng hindi sigurado. Ayan. Ganun pa ng mga snake, slow but sure. Yes. Ayan. Ayan, kulang na lang yung mansanas ni Adan. Iba yun, Lakay. Iba naman yan. Anyway, mahabigan na sa ating linya si mabuti naman, ha? Kasi kahapon po, mahabigan, may mga farmers po na dumulog dito sa atin kahapon. Abay, kinamkam po yung kanilang lupa na sinasaka, ha? Ayan, ito ay under ng Department of Agrarian Reform. Nasa ating linya si DAR Undersecretary Ninya Taduran. Yusek Ninya Taduran, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Yusek. Good morning. Good morning sa inyo and Kong Hei Fatchoy din. Yes. Kong Hei Fatchoy, Yusek Ninya. Kong Hei Fatchoy, Yusek, mama, kaya po namin kayo pinatawagan kay Malo dahil meron po mga farmers na nagpuntahan dito kahapon from Teresa at Angono, Rizal. Ito po ay meron silang mga lupang sinasaka. Matagal na, and then nakuha na sila ng desisyon na pabor sa kanila noong 2020. Abay, ito pa simulan pang dinggin ni Secretary Jana Castrillones ng DARA. Ngayon bigla-bigla merong umaangkin sa kanilang lupa na Liberty Flour Mill Incorporated. Ngayon yung kanilang naglagay ng gwardiya dun sa kanilang sinasakang mga lupa at sinisira yung kanilang pananim. Ano ba ang magagawa nating tulong dito, Yusek Ninya Taduran, ma'am? Okay. Nung time pa po pala ito ni Secretary John Castrillones. Opo, nagsimula noon. At meron na po itong kumbaga desisyon ng DAR kasi wala naman po ito sa lower court. Ano po? So, maaari po bang papuntahin nyo na lang sila sa akin kahit on Thursday? Actually, kay Yusek Napgalit itong, kasi ang sector ko is support services. But of course, tutulungan natin yan. Dahil concern po yan. Basta po kayo, si Sister Elba kasama mo. Yes, Sister Elba. Yung Congresswoman, Yusek, ma'am. Opo. So yun, sige po, papuntahin nyo kaagad sa akin on Thursday. Nasa opisina naman po ako. Ngayon kasi medyo papunta tayo ng Senado. May Senate hearing kami. So, sige po, kailan po? Just on me po, aayusin ko po yan at i-refer ko rin po yung
concern na yan kay USEC. USEC Taduran, ma'am, kailan po natin sila pwedeng papuntahin sa Department of Agrarian Reform? Sa Thursday po mismo. Thursday. Pero before that, siguro ibigay na lang po itong number ko, yung personal number ko, para baka mamaya wala naman si Yusek na kahit staff niya or sinong lawyer na may handle ng kaso para po tutukan po namin dahil yan po pala ay lumapit na sa inyo. So, ang ating opisina naman po ay may open policy. Tayo po ay anytime pwede silang mag-walk-in. Pero since lumapit po sa inyo, yan po ay a-actionan po natin. Ayan, para hindi na paikot-ikot pa sila doon. Ikaw na lang papupuntahin na lamang namin sa inyong office at pwede po ba, request ko na rin namin na kayo na po ay magsama kay Yusek, sino isa? Yung may hawak sa mga... Si Yusek Nap. Sige po, ako na po ang bahala. Pakakapihin ko pa po sila. Ayun. Maganda. Talaga naman. Ako naman, mga ano natin yan, siyempre kailangan asikasuhin natin yung ating mga farming and fisheries. Lagi nga nating sinasabi, dapat sila talaga ang priority. Yung nga po, yung mga mahirap na mantakin mo, ang tagal na nila sinasaka, biglang may umaangkin sa kanilang lupa. Ha? Ayan, at isang malaking kumpanya pa. Ayan. So anyway, kung... kayo dyan, Lakayo. At ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos nga ay namimigay ng, di ba tuloy-tuloy yung ating land distribution? Yung nga Secretary Conrado Estrella, tapos biglang meron namang. Titingnan po natin yan. Yung, please. Kasi medyo masalimuot po yan dahil may legal ano pala dyan dahil land dispute o may umaangkin na ibang private corporation or private individual. Salamat po sa inyo. Thank you very much sa Yusek Niña Taduran at sabihin ko sa kanila, magdala na ng vegetarian ka ba? Ayan, dadalan ka na ng talong. Ang palaya, utong, kabatiti. Lagi yung ating mga yung ating mga magsasaka. Basta po ni-refer nyo, actionan po namin. Ay, maraming salamat po. Siyempre po, merong proseso tayo dyan. So alamin natin kung ano po yung... Pwede po bang pakitext din yung details para ma-heads up ko na po yung snap. Okay po, Yusek. Yes po, Ayan, ipapadala po namin. Ibigay niyo po ang number ko para sila mismo ang makakausap ko. Okay lang po yun. Okay, sige po. Nakikinig po sila sa atin sa Angono Rizal. Sina Eddie Abana, Nicolas Tagaltal Jr., Alfredo Caballero at Nelson Molina. Ayan. Okay, Yusek, thank you very much sa inyong aksyon. Papupuntan po namin sa Huwebes sa inyong office. Thank you and good morning. Thank you, Yusek. And good morning po sa inyo. Mga kaibigan, DAR Undersecretary Niña Taduran. Daming bayan. Ayan, para po sa mga magsasaka dyan sa Angono Rizal, yung po mga nagpuntahan dito kahapon. Ayan, sa Huwebes po, punta nyo si Yusek Niña Taduran sa kanilang office dyan sa may DAR, Quezon City. Yes, si Yusek Niña Lakay, ang kanyang function talaga, Undersecretary for Support Services siya. Pero dahil nga, siya ay may direkta namang access dun sa in-charge, kaya siya po ay tutulong na dun sa ating mga magsasaka. So, siguro i-message na lang natin sa kanya Lakay yung mga kailangan details para smooth na at makapunta doon yung mga dumulog sa atin kahapon. Okay, standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ha? Ano ba yung schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon? Standby Raymond Adpas mula sa Senado at Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Daming bayan. Oras, Sister L. 2 minuto makalipas ang 9:00. Oras, Sister L. It's 9:09. Standby sa ating mga reports sa Milky Rigunan, Edna Paraos at Edwin Duque. Abay, pasalamatan muna natin talagang ang galing talaga nitong si Manong Eddie Guillen ng Anak Tipiddig, Ilocos Norte, ang administrator ng National Irrigation Administration. Abay, kita mo, may ano na siya, ha? Yung kanyang bigas na 29 pesos. Abay, inilalako na ni Agriculture Secretary Kiko Laurel Jr.
ilalako na sa SM. Wow! Robinsons, Pure Gold, at 7-Eleven. Ha? Okay yan, Lakay. Ang galing-galing talaga, Mr. Press, nung kababayan nating taga-Pindig, Ilocos Norte. Ha? Yan ang mga opisyal dapat, Mr. President, yung mga opisyal na nakatulong sa inyo sa gobyerno. Ha? Ayan, hindi yung pinuproblema nyo pa. Lakay, di ba siya makatulong. Dating alkalde din? Yes. Kaya alam nito yung kalakar, yung kumbaga yung pangangailangan talaga ng masa. At saka galing sa countryside yan. So alam yung kalagayan ng ating mga farmers. Yes, let's give credit where credit is due. Ika nga. Bagamat buong suporta ni Secretary Laurel kahit sa pagbebenta ng 29 pesos na kada kilo ng bigas, ang credit po dyan ay si NIA Administrator Eddie Guillen. At sa kanyang mga team, Lakay, kanyang mga katuwang. Pero alam mo, Lakay, nag-message pala sa atin ng isa nating kasamahan dati. Yung binabanggit mo na complaint kahapon sa atin sa Angono Rizal. Mayroon din daw pala silang case na ganyan sa pinsan naman niya dito sa may Mariveles, Bataan, Lakay. At yung pinsan niya daw inaangkin ng mga Rodriguez clan yung kanila namang lupa. Yan ang mahirap. Diyan sa may Mariveles, Bataan. Naku, yan ang mahirap po dyan, mahaibigan. Yung mga farmers, marami kasi mga farmers na no read and write. Ayan. Kaya minsan, sa tagal na kanilang sinasaka, pagka nakita nung mapagsamantala na, wala palang titulo yan, sige, patituluhan natin yan. Pagkatapos paalisin yung mga farmers. Yun ang problema, Lakay. Anyway, hatawin natin mga reports. DepEd, Department of Education, nagkulang daw sa konsultasyon sa mga magulang sa pagpapatupad ng Comprehensive Sexuality Education Program. Ganun. Abay, sinisya ang DepEd. Sinong nagsabi niyan? Sino bang parang sinong kongresista ang nagsabi kaya niyan? Parang pinupunta yata rito si Vice President dating DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. Ayan, alamin natin ang report mula kay Aris number 12. Milky Regular, please come in. Milky. Lakay at Sister L, hindi lang naging tanging basihan ng Department of Health ang Reproductive Health Law sa layunin na tugunan ang problema sa teenage pregnancy sa bansa. Ito ang paliwanag ni Pasig Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, matapos malaman na gumagamit ng ibang basihan ng DepEd para ipatupad ang Comprehensive Sexuality Education CSE program. Ayon kay Romulo, wala sanang magiging problema sa CSE kung sumunod lamang ang DepEd sa Section 14 ng RH Law patungkol sa Age and Development Appropriate Reproductive Health Education. Bukod kasi sa RH Law, ginagamit din ng DepEd ang Inclusive Education Policy ng UNESCO na inilabas noong 2009, kaya nagdagdagan ang mga itinuturo sa CSE. Kabilang rito ang mausapin sa gender, cultural identity at sexual orientation. Pinon na rin ni Romulo ang kawalan ng konsultasyon sa mga magulang at pagtuturo ng CSE kahit wala pang malinaw ang definition o kahulugan nito. Narito ang paliwanag ni Pasig Representative Roman Romulo. Which is more encompassing than reproductive health. Kasi kasama na po doon yung iba-ibang bagay pa may gender na doon, acceptance of iba na eh. So hindi na siya, yung point namin, hindi na siya nag-a-address nung teenage pregnancy. Di ba, even Representative Roman Bataan also made that comment, di ba, na it does not address anymore the teenage pregnancy issue. So ang amin lang, ibalik natin dun sa challenge ng teenage pregnancy. Dapat dun tayo nakatuon. Let's not introduce terms or implement terms that will complicate matters kasi iba-iba na pinapasok natin terms, iba-iba na yung pwedeng. Gate pa ni Romulo, igigate nila ang repaso bago magpasok ng iba't ibang terminology. At gawing mas komplikado ang programa, nakabubuti daw tutulan muna ang issue o tutukan ang issue ng teenage pregnancy sa bansa. Ako si na nagulat para sa... Yes, alam mo, tama rin si Congressman Roman Romulo, ha? Kaya nga tayo merong Parents Teachers Association, ha? Dapat nakukonsulta ang mga parents, di ba? Ano pang purpose ng Parents Teachers Association kung hindi nakukonsulta ang mga magulang?
Totoo yan, Lakay. Pinapatawag tayo, di ba? At kinukonsulta kung ano man yung mga programa para sa ating mga anak. Pero ang sabi nga ni Congressman Romulo, dalawa kasi ipinatutupad ng DepEd, Sister El, kasama rito yung UNESCO. Nasabi niya, karamihan dito ay kumbaga ay hindi akma sa ating kultura, sa ating mga, alam mo naman, ang mga Filipino. So, sabi niya, bago daw ipinatupad ito ng DepEd, dapat tinutukan lamang yung RH law para matugunan ang problema sa teenage pregnancy sa bansa. Kasi pag ipapasok pa daw yung provision ng UNESCO, medyo liberal. Ang liberal daw yung nasa UNESCO. Alam mo naman ang Western world, masyadong liberal ha? Ayan. Tayo medyo conservative pa tayo. Mga high school yata, pinagbabaonan ng kondom Iba sa kanila. Sa atin, Lakay at Sister El, very conservative pa rin ang mga Pilipino at yung pagpapalaki na magulang sa kanila mga anak. So ang sabi nga ni Congressman Romulo, igigate nila na repasuhin muna itong programa na ito at sabi niya, doon lamang mag-concentrate sa RH law at tutukan yung problema sa issue ng teenage pregnancies at nakagugulo daw kasi dito, Lakay, yung policy ng UNESCO. Kasi yung policy nila ay mukhang liberal, gender, cultural identity at sexual orientation. Kaya medyo nagulat din yung mga magulang. Saka yung Western culture, huwag masyadong isusubo sa atin. Conservative tayo, Catholic country tayo. Ha? Ayan, so siguro hindi porke ginagawa sa Western world yan, gagahin na rin natin kung kahit hindi na maganda sa ating mga kabataan, mga youth, mga estudyante. Ang maganda dito, Lakay at Sister El, ay napag-uusapan na yung naturang issue at nagulat nga ang mga kinatawan ng Committee on Basic Education headed by Congressman Romulo na dalawa pala yung pinapasok na programa ng DepEd na sabi niya, wag muna kasi nakakagulo Doon lamang tayo sa teenage pregnancies kasi ipapasok pa natin yung iba, pati yung mga terminologies. Hindi lamang daw nagugulat ang mga bata, kundi yung mga magulang kapag narinig nila sa kanilang mga anak. Totoo yan. Okay, maraming salamat. Pati nga presidente, kaya sabi niya, anong mabalitaan yan, ibibito niya kaagad. Totoo yan, Lakay. Kaya biglang kambyo ang author, si Senator Risa, gumawa ng substitute bill kaagad. Malinaw yung posisyon dito ng Committee on Basic Education, Lakay at Sister El. Tutukan lamang yung usapin sa teenage pregnancy. Okay. Ako yung Gregorio nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Mili Gregorio mula sa Kamara de Representantes. Daming Samantala, mga suspect naman sa Basilan ambush na ikinasawi ng 2 sundalo, tukoy na yan ng Philippine National Police. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister El, tukoy na ng pambansang pulisyang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na nasa likod ng pananambang na ikinasawi ng 2 sundalo sa bayan ng sumisip sa Basilan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fardo, inihahanda na ng Police Regional Office Bangsamoro ang kaukulang reklamo laban sa mga hindi na binanggit na bilang ng mga suspect. Gayon din, may tip umano ang koordinasyon ng PNP at Armed Forces sa liderato ng MILF kaugnay ng nabanggit na kaso. Sabi ni Fardo, inaasahan ng pulisya ay susuko ng naturang grupo ang binabanggit na sangkot sa naturang krimen. Pakinggan natin si General Fardo. At inaasahan din po natin on the part po ng MILF leadership po ay makikipagtulungan po sila para iharap po sa atin at yung mga tao pong responsable po dito ay mananagot po sa batas. Magugulitang naglunsod din ang sariling investigasyon ng MILF na may ibang bersyon ng kwento sa militar. Gayet ng grupo, hindi bumusina sa escort mission ng mga tropa ng Philippine Army sa Basilan, bagay na tinablan ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Nanindigan si Bronner na hindi na kailangan humingi ng permiso ng AFP sa tuwing papasok sa area ng Basilan. Pero may kaukulang koordinasyon din naman ang nabanggit na aktibidad. Mga naman bakit sarili ba na yung porke ba teritoryo nila yan hindi na pwedeng pumasok ang mga sundalo natin. So confirm. Huwag lakay na area of temporary stay yung kasunduan ng bahagi ng peace agreement, pero sinasabi ni General Bronner ay hindi na yon in effect. Wala na yung area of temporary stay. At tama ka, yan naman ay teritoryo ng Pilipinas at may prior coordination din naman
yung heads nitong mga nabanggit na unit dyan sa MILF. So confirm Edniel na talagang MILF members itong mga umambus na nambang sa Masundalo. Hindi renegades. Lakay yan ang lumalabas doon sa report ng PNP, in particular ng Bangsamoro Regional Police Office, na tukoy nila yung members na MILF sangkot doon sa insidente at nakatakdangang kasuhan, at ina-expect nila na isusuko ang MILF o makikipagtulungan ng MILF para maisuko itong mga binabanggit na suspect. Okay, maraming salamat Edniel Parrosa. Balik sa inyo, Lakay at Israel. Maraming salamat Edniel Parrosa at samantala report mo Lakay Edwin muna Lakay o kay Boy? Dumako muna tayo sa Chinatown. Sandali lamang Edwin Duque, dumako tayo sa Chinatown. Abay, bumabaha na ba ang tikoy tsaka ang pau dyan? At busy na ba ang mga dragon dancers natin? Abay, mga tao daw sa Chinatown sa Binondo dagsana para sa Chinese New Year. Marami bang mga fireworks display mamaya, Boy? Ayun, kaya alam mo yun ang inaabangan natin, di ba? Kasi tuwing sasapit ang Chinese New Year, may fireworks display talaga. Pero alamin natin kung saan ang designated area dyan. Last year yata, dito sa may malapit sa Pasig River, sa may malapit sa post office. Ayan, mukhang iba yata ngayon, Lakay. Oo, alamin nga natin kay Boy Gonzales kung saan ngayon. Kasi inaabangan yan, Lakay, yung mga mahilig sa Instagrammable post. Ayan, alamin natin, report mula kay Boy Gonzales from Chinatown. Boy G, please come in. Lakay, napakarami ng mga kababayan natin ang nagtutungo dito sa Chinatown ngayong pisperas ng Chinese New Year. Pyonghi Wat Chai. Pagka good health, Lakay, Sintek, Hien Kong, ang bati ng mga kababayan natin, mga Chinoy dito sa Chinatown. At sa kaba ng Ongpin, dito sa medyo pinadadaan pa yung mga sakyan. Mamaya, pagka marami ng dagsa talaga ng mga tao sa Ongpin Street, ay sasarado na itong kasadang ito. Pero ngayon, Lakay, medyo itong Quintin Paredes nakakaranas na medyo mabagal. Mabagal na dalo ng sakyan sa wrong timing, Lakay. Mabuti, bakit ba wrong timing? Wrong timing ang DPWH ngayon nag-espalto. Bakit ngayon nag-aasfalto? Maraming tao ngayon. Nakita ko nga, kaya pala sabi ko, bakit ma-traffic dito pagdating namin, naglakad kami ng Ongpin, Lakay, pagdating namin sa Quintin Paredes. Bakit parang yung pala, nag-espalto. Para daw hindi matisod yung mga dragon dancers. Para wala daw madadapa, Boy. Dapat to, Lakay, bago mag-bisperas man lang. Dapat last week man lang. Dapat no weekend, Boy, para wala masyadong mahabalang tao. Kung kailan namang ilang oras lang before Chinese New Year, saka sila nag-aasfalto. Yun nga, nagmamadali pa, Lakay. At pa nga ngayon yung nakakasira, ito kasing espalto, nakakasira ng sapatos, Lakay. Yung iba, nakatapak ng espalto na hindi pa tuyo, hindi pa dinaanan ng pison. Kaya pidikit yung sapatos. Espalto, sa sapatos. Yun. Lalo na, pag bago sapatos mo, Lakay, baka biglang maluma. Tsaka masama ang amoy niyan, Boy, Hindi maganda sa ilong yung amoy niyan, Dito ata, parang alkitran ba yung pagdikit? Yan nga, alkitran na nga yan. Espalto, Tapos, maraming pulis na nakadeploy. At marami ka rin mabibili rito. Iba't ibang klase. May mga papaswerte. Yung tulad ng mga bracelet, mga figurine Buddha, wooden stake, yung money plant. Sabi nila, swerte daw itong money plant. Pero nung nagtanim ako, Lakay, nung nakaraang taon, parang wala akong money. Parang lang natira. Lakay. Pero marami nabibili rito. Hindi kasi naniwala kay Buddha. Punta ka daw muna sa Big Buddha. Lakay. Antiko naman, Lakay, bumabaha.
Ba? Pero yung ampaw, Lakay, ang nakita ko lang may hawak-hawak na ampaw dito sa Ongpin, si Sherwin Alparo. Nakita ko may hawak na ampaw. Si Sherwin namimigay namimigay ng ampaw. Pumila nga kami, sabi, hindi daw kami pwede. Ay, ganun. Ang tikoy naman, kasi hindi ka Chinoy mabibili ka, Lakay, ang tikoy, meron na mga 100 piso. Merong 150, 135, hanggang 200. May mga special, 250 pesos naman yung special na tikoy. Ito yung mga maraming mga Lakay. Ang gusto namin yung pampaswerte. Ayan, boy, bracelet na green tsaka pula. Lahat daw ng pampaswerte, bili mo na. Bilan mo kami, boy, ni Lakay ng bracelet na green tsaka pula. Si Boss Fred. Bigyan mo na bumili ka ng pampaswerte na bracelet. Kailangan green. Pampaswerte. Na mga bracelet. Napakarami rin dito. Mabibili mo mga pampaswerte na bracelet. Meron nga rito. May color Lakay mga bracelet. May mga tinatawag na color meaning. Halimbawa, kulay pula. Ang ibig sabihin nun, power, strength, energy, heat, love, passion, danger, warning, and Lakay. Lahat na lang happiness. Lahat. Sige, bumili ka na isang dosena niyan. Basta boy, green and red ha. 100. 100. Anong kulay ito? Anong kulay? Asul. Ano ibig sabihin itong asul? Asul po. Ang asul, Lakay, hope. Peace. Kapayapaan. Peace. Diba? White and peace. Security. Intelligence. Gold. Fear. Aba? Yan ang ibig sabihin ng kulay blue na bracelet na nabibili rito. Di mo na lahat yung red, blue. Ayan. Basta sa akin, red, green. Red, blue, green. Meron dito red. Hindi, itong kulay green. Green. Ito para kay Elaine. Earth, growth, freshness, hariwa daw, Lakay. Nature, harmony. Ayun, tama. Harmony. Maraming pera si Ate Elaine. Sabi sa'yo, boy, green is money. Jealousy. Selosa. Iniiba mo yung meaning, ikaw talaga. Yung selosa. Yung prosperity, money. Prosperity, harmony. Kailangan natin yan. Strength, wealth. Tsaka peace. Yan. Kaya dito, Lakay, marami, mamaya lang, inaasahan nila kasi bisperas, dadagsay na napakaraming kababayan natin dito. Marami rin mabibili rito na iba't ibang klase. Meron din prutas na nabibili dito sa kahabaan ng Ongpin, dito sa Binondo ngayong bisperas ng Chinese New Year. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hepa Choy, maraming salamat Boy Gonzales mula sa Chinatown. At sa panahon na ganito mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, abay ramdam mo na ba ang aroy sa balikat, sa likod, o sa tuhod? Naku, ako rin po ha. Ramdam ko ngayong iba't ibang sakit sa mga joints minsan. Pero ngayon, pag ramdam ang aray, sagot ko dyan ay iskelan. Oo mga kuya, mga ateng, iskelan. Hindi naman po pang rayuma yan o arthritis. Pwede rin po ito sa mga sakit sa balikat, mga joints sa likod, sa paa, sa kamay, sa gout, at kahit anong mga pabalik-balik na aray. Wala yan sa eskelan. Madalas ko nakaramdam ng sakit sa mga joints ko at nasubukan ko itong eskelan. Mabilis ang bisa dahil it works in as fast as 15 minutes. At hindi lang yan, halos buong araw ang ginhawa niya. Up to 12 hours yan. Kaya hindi ako naababahala sa sakit ng balikat o kaya tuhod. Nagagawa ko pa rin aking mga gustong mga gawin. Ang galing, di ba? Say goodbye na sa pabalik-balik na aray. Eskelan. Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Edwin Duque, standby Raymond Dadpaas. Ano ang latest sa Senado, ha?
Marami na bang sumuporta dito sa substitute bill ni Senator Risa Hontiveros? Yung 7 senador na umatras sa pagsuporta ay nakumbinsi na ba ulit na suportahan ang sex education bill? Ayan. Oras, Sister L. 9:30. Oras, Sister L. It's 9:39. Good morning, Justice Sam Martires. Nako ha, abay ayaw ni Ombudsman ito dahil ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Abay binigyan ng executive clemency sa dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ayan ha. Abay, kinumpirma ni Secretary Lucas Bersamin na pinagbigyan ng Pangulo ang hiling ni Mabilog na clemency. Ayan. Di ba may kasong administrative case ito, ha? At ito ay nasa narco-list noon ng dating yung Pangulong Duterte Digong. admin Lakay. Siya ay nasa tinatawag na ano ba tawag doon, Lakay? May term sila dun eh. Alin, yung narco-list na yun. Ayan. Anyway, si Mabilog ay nasangkot sa narco-list ang dating Pangulong Digong, kaya napilitan siyang umalis muna ng bansa kung saan kalaunan ay dinismiss siya sa serbisyo. Ayan. Naalala ko tuloy sa yung istasyon natin sa Action Radio Iloilo, ha? Dahil yung mga broadcaster natin doon may campaign sa anti-drugs, ha? Ayan. Alam po niyo mahabigan ni flashback lang, Justice Sama. Alam ba nung inuupakan ng mga broadcaster namin sa announcer namin sa Action Radio Iloilo, abay ni-raid yung studio po namin, ha? Abay may mga goons naka-bonnet, pati mga technician namin pinadapa, ayan, pinagkukulatan ng Armalite. Grabe naman yun, Lakay, pinagpapalupa. Ayan, pagkatapos sana wag naman bumalik yung mga dating issue nga ganun, ha? Anyway, ang mayor noon si Mayor Mabilog. Hindi naman natin sinasabi pero medyo parang na rin. So anyway, well advised kaya ang ating Pangulong Marcos dito sa issue ito kay Mayor Mabilog, ha? At kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Anyway, nandyan na yan. Ewan ko lang kung ano ang dapat gawin, ha? Ayan. May ano yan, sa bagay ombudsman. Hirap mag-ano rito, ha? Ayan, tingnan mo sa maloob ni Justice Sam Martires dito. Sister L. Hindi naman siguro, Lakay. Pero ito, malupit, ha? Ayan, abay, binaliwalaan ng mayor at vice mayor ng Ordinata City, Pangasinan. Yung suspension order sa kanila ng Malacanang. Siyempre, kung Malacanang na yan, siyempre, iba na yan, ha? Kasi naglabas pala ng tig-isang taong suspension order si Little President, Executive Secretary Lucas Bersamin at ang DILG, ha? Panumpayata to ni Secretary Abalos o kaya time na ni Secretary John Vic Remulla laban kina Ordinata City Mayor Julio Rami Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority. Ayan. Sabi ni Mayor Paraino po ng Ordinata Pangasinan, hindi pa rin niya natanggap ang suspension order dahil siya ay nakabakasyon. Ganun ba yun? So, ang gagawin niya, Lakay, ngayon, hindi na siya uuwi. Ayan. At huwag nang tanggapin ang suspension order. Ayan. Mabakasyon na lang siya forever. Pero sabi naman ni Governor Ramon Aguico ng Pangasinan na abay yung leave of absence ni Mayor at Vice Mayor hindi aprobado. Ayan. Ay, ganun? Hindi pala pinayagan? Hindi pinayagan o hindi nagpaalam? Ay,
ay baka pinake pa yung pirma. Kaya sabi ni Governor Guico, nagsinungaling daw si Mayor Paraino. Ha? Kung nagsinungaling Lakay, malamang sa malamang, hindi yan nagpaalam. Dahil wala daw siyang inaaprobahang vacation leave ni Mayor. Hindi nga nagpaalam yan Lakay. Pero nagsimula pala itong kasong ito, alam mo talaga sa politika, Sister L, ha? Ayan, tinanggal pa ni Mayor Paraino sa pwesto ang chairman ng barangay liga ng pangulo ng liga ng barangay na si Chairman Michael Brian Perez noong 2022. Ayan. Tapos ayan, nagreklamo pala sa Malacanang, ha? Siguro hindi kakampi. Ganyan naman sa politika ayan. Politics Lakay. Sabi ng complainant na walang jurisdiction ang mayor at vice mayor na tanggalin ang barangay chairman o presidente ng liga ng barangay dahil bilang presidente ng liga ng barangay ay hindi ito ay trabaho ng provincial liga office. So hindi na dapat kay mayor. O nga naman ha? Minsan mga ganyan pagka hindi kakampi sa politika pinag-iinitan, kinakasuhan. Ayaw. Damdamin. Samantala Lakay, puntahan natin ang report ni Edwin Duque. Meron tayong update doon sa babaeng suspect Lakay na nambugbog. 2 oras na nakatambay si Edwin Duque, di mo tinatawag. Ikaw naman pumunta lang si boss dito, nataranta ka na. Hindi naman, inuna mo kasi si Boy G. Si Boy G. Kasalanan talaga to ni Boy G, Edwin. Pero ito Lakay, nakakalungkot dahil yung babaeng suspect sa pambubugbog sa isang 7 years old na bata dyan sa Caloocan Lakay. 7 years old na bata, binugbog? Oo. Alam mo ba Lakay, na yung palang suspect, mayroon siyang mental disorder ayon sa Philippine National Police. Pero siya ay nakasuhan na ng frustrated murder. Alamin natin namatay yung bata? Muntik mamatay. Frustrated Lakay. Critical ang kanyang kalagayan ngayon. So alamin natin ang update sa report na yan mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Bisilin na Mayor Deo, base doon sa sinagawang palang investigation, nakakalukan ng pulis. Wala sa pahayag din ng pamilya na suspect sa pananakit ng 7 bulang na babae. Meron daw itong mental disorder o medical history. Itong suspect na si alias Ruela, 30 years old, na maaaring sinumpong kaya nagawang iuntog itong biktima. Habang kalaro nito ang anak sa barangay 172 Ordo sa North Caloocan. Yes, at itong nakalipas na Enero 2024, taong kasalukuyan, nagbaga na pang insidente kung saan ay sinunggaban ng suspect itong biktima at binagsak sa sahig at nagwalang provokasyon habang nakikilaro sa isang kaibigan. Dito ay nadiskubre ng kapatid ng suspect ang sugat ng bata at agad nakipag-ugnayan naman sa ama ng biktima kaya sinugod ito sa Kamarin na Doctors Hospital. Agad na pinaresto ito ni Police Colonel Edsel Canal. Itong suspect sa substation 8 at sa palong operasyon nga ay nahunat nakakulong ngayon habang inobserbahan ang kondisyon nito ang kanyang pag-iisip upang masunod ang kanyang karapatan. Ayon naman sa opisyal, sinampan ito ng kaso frustrated na border habang inobserbahan pa rin ang biktima sa pagmutan. Yan din follow-up report mula pa rin sa Caloocan, RH 123. Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin. Bayan. Yan ang malungkot, Sister L, pagka may kapansanan sa pag-iisip yung suspect. Mental disorder. So, siguro dapat nababantayan ang mga ganyang sitwasyon. Samantala, report mula sa Senado, Department of Budget and Management at Department of Finance, pinasusuri kung anong mga proyekto ang maapektuhan sa kautusan ni US President Donald Trump na itigil na ang mga foreign assistance. Naku, paano yung EDCA sites kaya? Babawiin? Yan lang ang pambawi natin sa panakot natin sa China. Yan ang nagde-trigger sa China. Kaya yung China, hiniling na alisin daw yung
yung Typhoon missiles. Yung Typhoon missiles, Lakay, yun yung kanilang hinihirit, di ba? Alisin. Natiktikan na yata yung mga spies kaya inalis doon sa Lawag Airport, Lawag City, inilipat sa ibang lugar. Nasaan na ba napunta, Lakay? Secret. Kaya lang maraming mga spy sila kaya baka mamaya alam na rin ng mga yan. Aris number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, mahalaga na ngayon pa lamang ay dapat matukoy na ng Department of Budget and Management at Department of Finance kung ano yung mga proyekto o mga programa na maaaring maapektuhan dito sa Pilipinas sa desisyon ni US President Donald Trump na itigil yung mga foreign assistance. Ito ang paniniwala ni Senador J.B. Ejercito dahil sa kailangang mapuna ng mga ito kung kakayanin ng gobyerno. Makikita din dito na mahalaga na magkaroon tayo ng Pilipinas ay magiging self-reliant dahil at huwag lang umasa sa mga ayuda na ibinibigay ng ibang mga bansa. Dahil aminado naman itong si Senador Ejercito na marami ang nagulat at nabahala sa naging deklarasyon ni Pangulong Trump ng Amerika dahil para sa Pilipinas na umaasa nga sa foreign assistance ay tiyak na maraming maapekto ang programa sa larangan ng edukasyon, sa kalusugan, disaster resilience at economic development. Kaya sa ngayon ay mahalaga na mapag-aralan na kung ano yung mga epekto nito para mapaghandaan ng ating pamahalaan. Nabanggit nga na posibleng isa sa malaking suporta ngayon na ibinibigay ng Amerika sa Pilipinas ay yung mga EDCA funds na kanilang minamantine dito sa Pilipinas. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Raymond Advance mula sa Senado. Kala ko questionin yung investment ng Maharlika. 20% sa National Grid Corporation of the Philippines. Baka naman tama lang para at least malaman natin kung paano ino-operate yung NGCP. Baka mamaya magamit nung may-ari ng 40%. Pero alam mo ba, Lakay, na ang NGCP ay naglabas ng statement, kung hindi ako nagkakamali nung nakaraang weekend yun, sinabi nila na totoo naman na before nagkaroon sila ng executive na isang Chinese national. Pero ngayon ay wala naman na. Parang Ilocano yata Ilocano Chinese. Kasi pangalan Wen Bao. Wen Apo. Alamin natin ang report naman ni Val Gonzalez Publico. Hinimok ng Department of Agriculture na i-report ang hindi pangkaraniwang pagtataas sa presyo ng mga produktong agrikultura. Ang detalye balita mo, RH5, Val Gonzalez. Val. Elaine Mayor, sa pamamagitan ng #DA Bantay Presyo, inihikayat ngayon ng Department of Agriculture ang mga mamimili na i-report ang hindi ordinaryong pagtataas ng bilihin lalo ng mga produktong agrikultura. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mga report o sumbong na kanilang matatanggap ay makatutulong sa pagmomonitor at pagtugon sa presyo ng mga produkto. Apila ng kalihim sa publiko, kunan ng litrato at ipadala sa DA social media account gamit ang #DA Bantay Presyo. Sa ngayon, ani Laurel, walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy ng hanggang 420 pesos kada kilo dahil ang farm gate price nito ay nasa pagitan lamang ng 220 pesos hanggang 240 pesos. Ang mga mamimili ay maring makatanggap ng araw-araw na update tungkol sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke sa pamamagitan ng pag-subscribe sa DA Bantay Presyo Text Blast Service. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Val Gonzalez. Pero mag-sample kasi, ayan, magsara, kasuhan. Kaya lang bago yung mga vendors, unahin mo yung mga nasa cartel, mga hoarders. Ayan. Kasi ang mahirap dito, Lakay, inuunan natin yung, kumbaga, yung bunga, pero yung root, yung ugat, wala. Wala yung malalaki, huwag yung maliliit. Yan ay ano na lang naman yan. Diba, Giselle? Ayan, ano report ni Giselle? Ang report naman ni Giselle, Lakay, pagkamatay ng 10-year-old na dengue patient sa ospital ng Parañaque,
Parañaque. Iniimbestigahan na aligasyon ng mishandling. 18 ang ginamaan, RH15. Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, Lakay, iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ang pagkamatay ng isang 10 taong gulang na pasyente ng dengue sa ospital ng Parañaque o Osparwan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng chief nurse ng pagamutan na si Meda Calderon na nagkasala ng full investigation ng legal department sa aligasyong mishandling ng pamilya ng namatay. Tiniyak naman niyang makikipagtulungan ng ospital sa pagsisiyasat at nanindigan siyang ginawa nila ang lahat upang malunasan at maisalba ang buhay ng pasyenteng 10-year-old. Ayon pa kay Calderon, dumaan sa mga itinakdang protokol ang batang lalaki simula sa dengue pass lane, pagbibigay ng swero at mga kinakailangang lunas hanggang sa pagtatalaga ng kanilang senior nurse na nakatutok sa kondisyon ng dengue patient. Ibinahagi ng chief nurse na 4 na araw na rin may lagnatang bata bago dalhin sa kanilang ospital at biglang lumala lamang yung kondisyon makalipas ang 2 araw. Kaya tinitingnan nila ang posibleng medical history pa ng paslita. Kaiba rin sa claim ng pamilya, sinabi ni Calderon na hindi nag-seizure ang bata sa ospital. Nilinaw niya rin na walang balak magdemanda ang OSPAR gaya ng social media post ng tita ng bata dahil naiintindihan niya nila ang sakit na pinagdadaanan ng pamilya na nagtulak sa kanilang mag-post online. Kung sakali man anya nagkasuhan sila ng pamilya, nakahandang umarap sa korte ang ospital. O narito, nag-viral ang post ng tita ng bata na si Sunshine Makalalad ukol sa umano'y hindi maayos na pag-manage ng OSPAR-1 sa lagay ng pamangkin niyang si Cloud na nagresulta sa pagkamatay nito noong January 24. Makalika o malakas pa niya ang kanyang pamangkin ng dalhin sa pagamutan. Sinabihan din daw sila nito na walang ICU ang ospital at kung maaga silang nasabihang critical na ang bata ay nailipat pa sana nila ito ng ibang pagamutan. Sagot naman ng ospital, pang-adult lang daw yung kanilang ICU dahil ginagawa pa ang pambata at ang bulang lumabas sa bibig ng pasyente ay excretion ng ito ay CPR. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kawawa naman yung bata, ano ha? Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort. At batiin lang muna natin ang bago ang Your Business is Our Business ni Miss Sofia Gans. Batiin mo natin happy birthday si John Paul Tia. Oh, siya pala ating station manager sa Action Radio Iloilo, ang #1 AM and overall #1 station in Iloilo City. Yun, happy birthday Sir John Paul Tia. Binabati ni parang Jomay at saka si Attorney Reds. Yes, Antara. Alam mo lang kayo naka-visit na ako dyan. Action Radio Iloilo. Yes. Ganun ba? So nakita mo yung mga kinulatan ng mga staff natin doon. Ayun, sabi na ating bubit Sister L, ayan, dahil sa krusada ng ating istasyon, sister station na Action Radio Iloilo, laban sa drugs, drug war, sa droga, sa illegal drugs. Nagalit yung ang sabi yung inakusang nasa narcolis noon ng Duterte administration ay si Udikta. Ayan. Yung report mukhang bata ni Udikta yung mga lumusob doon sa istasyon natin, di ba? So, yun yung naging controversial yan. Mukhang hindi lang naingayan ng todo yan nung time na yun. Dahil maraming natakot. Matapang yung mga angkor natin doon. Yan ang crusade ng istasyon against illegal drugs. Yes. Ang ginawa po, mahabigan ang mayor noon si Mayor Mabilog. Talaga lakay. Diba? Just isang, ayan, pinasok yung istasyon po na yung mahabigan sinira yung unang galing, yung mga CCTV, yung mga announcer natin, ginulpe, ayan, mga technician natin, pati babae, mga news writer, abay pinagpapalo na Armalite ng mga grabe naman yun. So, sana'y hindi na po maulit yung mga ganung sana sitwasyon. Naman, lakay. Pero binati mo ng happy birthday si Sir John Paul. Babatiin ko lang ng belated happy birthday si Kuya Will. Hindi pala natin nabati ito kahapon. Birthday niya pala kahapon, lakay. So, belated happy birthday, Kuya Will. Ayan. Pero although na mayor naman daw pala si Mayor Jed Mabilog doon, mukhang wala namang kinalaman. Ayan. Yun lang ang sinasabi mo lang naman during his time, lakay. Hindi naman natin sinabing siya yun.
Udikta pala yun, yung drug lord dun. Anyway, buhay pa ba si Udikta? Nahuli ba yun? Ayan. Happy birthday din kay, Kuya Pong Makatangay. Pambira, Kuya Pong, di ka nagsasalita, ha? Ayan, di ka nag-iimbita. Happy birthday, Kuya nga Pong Makatangay. Very worshipful Greg Kayabyab. Kuya Bopet Dison. At very worshipful Joel Roldan, ang aming DDGM sa NCRF. At happy birthday din kay, nanonood sila sa Seattle, Sister Ella. Seattle, Washington, USA. Si Manang Nelda Pagdilaw Divine. Ayan. To err is human, to forgive is divine. Happy birthday, Manang Nelda. Naragsak nga panagkasangay. At binabati natin, congratulations sa mga newly installed officers ng Island Luz Minerva Lodge number 5. Worshipful Master Michael Nueros, Senior Warden RB Garcia at Junior Warden JM Tayoma. Ganun din. Congrats din sa mga newly installed. Sa February 7 pa ang installation ng mga brethren sa Umingan Masonic Lodge. Congratulations incoming Worshipful Master Elmer Evilla, Senior Warden Isidro Fernandez, Junior Warden Russell Barroga, at ang guest of honor speaker, si Right Worshipful BJMP Chief General Ruel Rivera. Congratulations, mga brethren. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, ang Asian Development Bank o ADB pinirmahan at ang Ayala Lakay Corporation pinirmahan ang $100 million na financing deal para sa electric mobility ng Pilipinas. $100 million time is 56. Mr. Michael is my guess, sir. 5.8 billion pesos. Ayan. Okay, teka, batiin din natin si Vice Mayor Ferdinand Ignacio ng Paway, Ilocos Norte, ha? Ayan, si Kuyang Robert Saluta. Pag-greet din ng happy birthday si ating Melay Saluta. Happy birthday ating Melay. Ayan, sabi ni Kuyang Robert Saluta, re-regalo ang kanya ng bulletproof na Toyota Fortuner. Ayan. Ayan. Bulletproof hanggang ilalim. Ayan. Okay. Ayan. Si Udikta pala ay napatay dun sa drug war campaign ng dating Pangulong Digong noon. Ito yata yung naano dun sa Pierre, di ba? Sila ba yun? Anyway. Medyo throwback yan, Lakay. Medyo kailangan ko yata ng pang-memory Well, sabi naman dito, ayan, walang alam si Mayor Jed Mabilog dun sa mga isyong yun. Ayan. Okay. Report. Alamin na natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gan. Sofia. Nilagdaan ng Asian Development Bank at Ayala Corporation ang $100 million financing deal para magpatayo ng electric vehicle charging stations o EVCs. Nakasaad sa kasunduan na gagamitin ng Ayala Corporation ang pondo mula ADB para makabuo ng EVC network sa Pilipinas at makabili ng electric vehicles na ipapamahagi sa buong bansa. Kabilang din dito ang concessional loan mula sa Canadian Climate and Nature Fund for Private Sector in Asia. Ayon kay Pavit Ramachandran, ADB Country Director para sa Pilipinas, ang proyekto ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagiging sustainable at low carbon ng bansa. Dagdag nito, ang paggawa ng electric mobility system ay magpapalago rin ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng bagong trabaho, pagpapahusay ng seguridad sa enerhiya, at pag-promote ng inklusibong urban development. Tumutulong ang Ayala Corporation sa pagpaparami ng electric vehicles sa Pilipinas sa pamamagitan ng mobility arm nitong AC Mobility. Ang AC Mobility ay ang opisyal na distributor ng Kia, Volkswagen at BYD passenger cars sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si AC Mobility President and Chief Executive Officer Jaime Alfonso Zobel de Ayala sa ADB sa pagtulong nito na palawakin ang kanilang inisyatiba sa electric mobility.
Nauna namang inatasan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Energy at iba pang ahensya noong nakaraang taon na humanap ng paraan para mapababa ang gastos sa produksyon at charging stations ng electric vehicles. Ito'y dahil nais niyang magkaroon ng 2.45 million na electric vehicles at 65,000 charging stations sa bansa pagdating ng 2028. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 45 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans, sa ating Your Business is Our Business. Ayan, parang gusto kong bumili ng electric car kay Ninong Don Jaime Sobel de Ayala. Ha? Kaya lang gusto mo ng EV. Kaya lang ba ako bumili ng ang mahal EV, kasi lakay ng EV lakay bibili mo na ako ng kontador sa Meralco. The road is long. Bilis naman na oras. Sisimula pa lang natin, hindi ko pa nadidiscuss si kanina pa nga yan, nabangan ko nga kung sino yan Alin ang gusto mo? Yung undersecretary na nag-file ng dalawa na nga utang irrevocable resignation o yung isa pa? O yung sikat na politician na hiniwalay ng girlfriend dahil nahuling nakipag one night stand sa isang model. Mamaya chismis mo na lang yan. Bukas na nga lang. Bukas na lang. Abangan bukas. Yan ang kabahan natin pala tunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. DZRH sa Paresong Tulong, susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras ganap na 10:00 and 4 minutes. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.